Bilang chapter 21. At ang Kananeo na hari sa Arad na tumatahan sa timugan ay nakabalita na ang Israel ay dumating sa daan ng Atarim at nilabanan niya ang Israel at binihag ang iba sa kanila. At ang Israel ay nanata sa Panginoon at nagsabi, "Kung tunay na ibibigay mo ang bayang ito sa aking kamay, ay aking lubos na gigibain nga ang kanilang mga bayan." At dininig ng Panginoon ang tinig ng Israel at ibinigay ang Kananeo sa kanila at kanilang lubos na nilipol sila at ang kanilang mga bayan at ang ipinangalan sa dakong yaon ay Horma. At sila'y naglakbay mula sa bundok ng Hor na napasadaang patungo sa dagat na mapula upang lumiko sa lupain ng Edom at ang damdamin ng bayan ay nainip dahil sa daan. At ang bayan ay nagsalita laban sa Diyos at laban kay Moises. "Bakit nyo kami pinasampa mula sa Ehipto upang mamatay sa ilang? Sapagkat walang tinapay at walang tubig, at ang aming kaluluwa ay nasusuya na sa manang ito." At ang Panginoon ay nagsugo ng mababangis na ahas sa gitna ng bayan, at kanilang kinagat ang bayan, at maraming tao sa Israel ay namatay. At ang bayan ay naparoon kay Moises at nagsabi, "Kami ay nagkasala, sapagkat kami ay nagsalita laban sa Panginoon at laban sa iyo. Idalangin mo sa Panginoon na kanyang alisin sa amin ang mga ahas." At idinalangin ni Moises ang bayan. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Gumawa ka ng isang mabagsik na ahas at ipatong mo sa isang tikin at mangyayari na bawat taong makagat ay mabubuhay pag tumingin doon." At si Moises ay gumawa ng isang ahas na tanso at ipinatong sa isang tikin at nangyari na pag may nakagat ng ahas ay nabubuhay pagtingin sa ahas na tanso. At ang mga anak ni Israel ay naglakbay at humantong sa Obot. At sila'y naglakbay mula sa Obot at humantong sa Ije-Ibarim, sa ilang na nasa tapat ng Moab, sa dakong sinisikatan ng araw. Mula roon ay naglakbay sila at humantong sa libis ng Zared. Mula roon ay naglakbay sila at humantong sa kabilang ibayo ng Arnon na nasa ilang na lumalabas sa hangganan ng mga Amoreo, sapagkat ang Arnon ay hangganan ng Moab na nasa pagitan ng Moab at ng mga Amoreo. Kaya't sinabi sa aklat ng mga pakikipagbaka ng Panginoon, ang Vaheb ay sa Sufa at ang mga libis ng Arnon. At ang kiling ng mga libis na kumikiling sa dakong tahanan ng Ar at humihilig sa hangganan ng Moab. At mula roon ay napasa Beer sila na siyang balong pinagsabihan ng Panginoon kay Moises, "Pisanin mo ang bayan at aking bibigyan sila ng tubig." Nang magkagayoy inawit ng Israel ang awit na ito, "Bumalong ka, o balon, awitan niyo siya." Siyang balong hinukay ng mga prinsipe na pinalalim ng mga mahal sa bayan, ng setro at ng kanilang mga tungkod, at mula sa ilang, sila'y napasa Mathana. At mula sa Mathana ay napasa Nahalyel, at mula sa Nahalyel ay napasa Bamoth. At mula sa Bamoth ay napasa Libis na nasa bukid ng Moab, sa tuluktok ng Pisga na patungo sa ilang. At ang Israel ay nagutos ng mga sugo kay Sehon na hari ng mga Amoreo na sinasabi, "Paraanin mo ako sa iyong lupain, kami ay hindi liliko sa bukid, ni sa ubasan, kami ay hindi iinom ng tubig ng mga balon. Kami ay magdadaan sa maluwang na lansangan, hanggang sa aming maraanan ng iyong hangganan." At hindi ipinahintulot paraanin ni Sehon ang Israel sa kanyang hangganan, kundi pinisa ni Sehon ang kanyang buong bayan, at lumabas sa ilang laban sa Israel, at dumating hanggang Jahaz at nilabanan ng Israel. At sinaktan siya ng Israel ng talim ng tabak
at inari ang kanyang lupain mula sa Arnon hanggang Habok, hanggang sa mga anak ni Amon, sapagkat ang hangganan ng mga anak ni Amon ay matibay. At sinakop ng Israel ang lahat ng mga bayang ito, at ang Israel ay tumahan sa lahat ng mga bayan ng mga Amoreo, sa Hesbon at sa lahat ng mga bayan niyaon. Sapagkat ang Hesbon ay siyang bayan ni Sihon, na hari ng mga Amoreo, na siyang nakipaglaban sa unang hari sa Moab, at sumakop ng buong lupain niyaon sa kanyang kamay hanggang sa Arnon. Kaya't yung mga nagsasalita ng mga kawikaan ay nagsasabi, "Halina kayo sa Hesbon, itayo at itatag ang bayan ni Sihon, sapagkat may isang apoy na lumabas sa Hesbon, isang liyab na mula sa bayan ni Sihon, na sumupok sa Ar ng Moab, sa mga Panginoon, sa matataas na dako ng Arnon, sa aba mo, Moab, ikaw ay napahamak, o bayan ni Chemos, na nagpagala ng kanyang mga anak na lalaki, at ipinabihag ang kanyang mga anak na babae kay Sihon na hari ng mga Amoreo. Aming pinana sila, ang Hesbon ay namatay hanggang sa Dibon, at aming iniwasak hanggang Nopha, na umaabot hanggang Medeba. Ganito tumahan ang Israel sa lupain ng mga Amoreo. At si Moises ay nagsugo upang tumiktik sa Hazer, at kanilang sinakop ang mga bayan niyaon, at pinalayas nila ang mga Amoreo na nandoon. At sila'y lumiko at umahon sa daan ng Basan, at si Og na hari sa Basan ay lumabas laban sa kanila, siya at ang buong bayan niya, upang makipagbaka sa Edrei. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Huwag mo siyang katakutan, sapagkat aking ibinigay siya sa iyong kamay, at ang buong bayan niya, at ang kanyang lupain, at iyong gagawin sa kanya ang gaya ng iyong ginawa kay Sihon, na hari ng mga Amoreo, na tumahan sa Hesbon. Gayon nila sinaktan siya, at ang kanyang mga anak, at ang buong bayan niya, hanggang sa walang natira sa kanya, at kanilang inari ang kanyang lupain." Bilang chapter 22. At ang mga anak ni Israel ay naglakbay at humantong sa mga kapatagan ng Moab, sa dako roon ng Hordan na nasa tapat ng Jericho. At nakita ni Balak na anak ni Zippor ang lahat ng ginawa ng Israel sa mga Amoreo. At ang Moab ay natakot na mainam sa bayan, sapagkat sila'y marami. At ang Moab ay nagulumihanan dahil sa mga anak ni Israel. At sinabi ng Moab sa mga matanda sa Madyan, "Ngayon ay hihimura ng karamihang ito yaong lahat na nasa palibot natin, gaya ng baka na humihimod sa damo sa parang." At si Balak na anak ni Zippor ay hari sa Moab ng panahong yaon. At siya'y nag-utos ng mga sugo kay Balaam na anak ni Beor, hanggang sa Petor na nasa tabi ng ilog, hanggang sa lupain ng mga anak ng kanyang bayan, upang tawagin siya na sabihin, "Narito, may isang bayan na lumabas mula sa Ehipto. Narito, kanilang tinatakpan ng ibabaw ng lupa, at sila'y nangakatayo laban sa akin. Parito kayo ngayon, isinasamo ko sa iyo, nasumpain mo sa akin ang bayang ito, sapagkat sila'y totoong makapangyarihan kaysa sa akin. Marahil ako'y mananaig, na aming masasaktan sila, at aking silang mapalalaya sa lupain, sapagkat talastas ko na ang iyong pinagpapala ay mapalad, at ang iyong sinusumpa ay mapapasama." At ang mga matanda sa Moab at ang mga matanda sa Madyan ay nagsiparoon, nadala sa kanilang kamay ang mga ganting pala sa panghuhula, at sila'y dumating kay Balaam, at sinabi nila sa kanya ang mga salita ni Balak. At kanyang sinabi sa kanila, "Dito na kayo tumuloy ngayong gabi, at bibigyan ko kayo ng kasagutan, kung ano ang sasalitain ng Panginoon sa akin." At ang mga prinsipe sa Moab ay tumuloy na kasama ni Balaam. At ang Diyos ay naparoon kay Balaam, at nagsabi,
Sinong mga tao itong kasama mo? At sinabi ni Balaam sa Diyos, si Balak na anak ni Zippor, hari sa Moab, ay nagpasugo sa akin na sinasabi, narito ang bayan na lumabas sa Ehipto ay tumatakip sa ibabaw ng lupa. Ngayon parito ka, sumpain mo sila sa akin, marahil ako'y makababa ka sa kanila at sila'y aking mapalalayas. At sinabi ng Diyos kay Balaam, huwag kang paroroong kasama nila, huwag mong susumpain ang bayan, sapagkat sila'y pinagpala. At si Balaam ay bumangon ng kinaumagahan at sinabi sa mga prinsipe ni Balak, yumaon kayo sa inyong lupain, sapagkat ipinagkait ng Panginoon ang pahintulot na ako'y pumaroong kasama nyo. At ang mga prinsipe sa Moab ay bumangon at sila'y naparoon kay Balak at nagsabi, si Balaam ay tumangging pumarito na kasama namin. At si Balak ay nagsugong muli ng marami pang prinsipe at lalong mga mahal kaysa sa kanila. At sila'y naparoon kay Balaam at nagsabi sa kanya, ganito ang sabi ni Balak na anak ni Zippor, isinasamo ko sa iyo na ang anumang bagay huwag mong tulutan na makaabala sa iyo sa pagparito mo sa akin, sapagkat ikaw ay aking papupurihan ng mga dakilang karangalan at anumang sabihin mo sa akin ay gagawin ko. Parito ka nga, isinasamo ko sa iyo na sumpain mo sa akin ang bayang ito. At si Balaam ay sumagot at nagsabi sa mga lingkod ni Balak, kahit ibigay sa akin ni Balak ang kanyang bahay na puno ng pilak at ginto, ay hindi ko masasalangsang ang salita ng Panginoon kong Diyos na ako'y gumawa ng kulang o higit. Ngayon nga isinasamo ko sa inyo na tumuloy rin kayo rito ngayong gabi upang aking maalaman kung ano ang sasalitain pa ng Panginoon sa akin. At ang Diyos ay naparoon kay Balaam ng kinagabihan at nagsabi sa kanya, kung ang mga taong iyan ay nagsiparito upang tawagin ka, ay bumangon ka, sumama ka sa kanila. Ngunit ang salita lamang na aking sasalitain sa iyo ay siya mong gagawin. At si Balaam ay bumangon ng kinaumagahan at siniyahan ang kanyang asno at sumama sa mga prinsipe sa Moab. At ang galit ng Diyos ay nagningas sapagkat siya'y naparoon. At ang anghel ng Panginoon ay lumagay sa daan na pinakakalaban niya. Siya nga'y nakasakay sa kanyang asno at ang kanyang 2 alipin ay kasama niya. At nakita ng asno ang anghel ng Panginoon na nakatayo sa daan, na hawak ang kanyang bunot na tabak, at ang asno ay lumiko sa daan at napasaparang. At pinalo ni Balaam ang asno upang ibalik siya sa daan. Nang magkagayoy tumayo ang anghel ng Panginoon sa isang makipot na daan sa pagitan ng mga ubasan, na ang isang bakod ay sumasadako rito at ang isang bakod ay sumasadakong yaon. At nakita ng asno ang anghel ng Panginoon at siya'y inipit sa bakod. At naipit ang paa ni Balaam sa bakod at kanyang pinalo uli ang asno. At ang anghel ng Panginoon ay nagpauna uli at tumayo sa isang makipot na dako na walang daan lilikuan kahit sa kanan ni sa kaliwa. At nakita ng asno ang anghel ng Panginoon at siya'y nalugmok sa ilalim ni Balaam. At ang galit ni Balaam ay nagningas at kanyang pinalo ang asno ng kanyang tungkod. At ibinuka ng Panginoon ang bibig ng asno at nagsabi kay Balaam, ano ang ginawa ko sa iyo na ako'y pinalo mo nitong makaitlo? At sinabi ni Balaam sa asno, sapagkat tinuya mo ako, mayroon sana ako sa aking kamay na isang tabak, pinatay disin kita ngayon. At sinabi ng asno kay Balaam, di ba ako'y iyong asno na iyong sinakyan sa buong buhay mo hanggang sa araw na ito? Gumawa ba kaya ako kailanman ng ganito sa'yo? At kanyang sinabi, hindi. Nang magkagayoy idinilat ng Panginoon ang mga mata ni Balaam
At kanyang nakita ang anghel ng Panginoon na nakatayo sa daan, na hawak ang kanyang bunot na tabak at kanyang iniyukod ang kanyang ulo at nagpatira pa. At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, "Bakit mo pinalo ang iyong asno nitong makaitlo? Narito, ako'y naparito na pinakakalaban sapagkat ang iyong lakad ay masama sa harap ko. At nakita ako ng asno at lumiko sa harap ko nitong makaitlo. Kundi siya lumihi sa harap ko, ay tunay na ngayon ay napatay kita at nailigtas ang kanyang buhay." At sinabi ni Balaam sa anghel ng Panginoon, "Ako'y nagkasala, sapagkat hindi ko na lamang ikaw ay nakatayo sa daan laban sa akin. Ngayon nga, kung inaakala mong masama, ay babalik ako uli." At sinabi ng anghel ng Panginoon kay Balaam, "Sumama ka sa mga tao, ngunit ang salita lamang na aking sasalitain sa iyo, ang siyang sasalitain mo." Sa ngayon ay sumama si Balaam sa mga prinsipe ni Balak. At nang mabalitaan ni Balak na si Balaam ay dumarating, ay lumabas upang kanilang salubungin siya sa bayan ng Moab na nasa hangganan ng Arnon, na siyang katapusang bahagi ng hangganan. At sinabi ni Balak kay Balaam, "Di ba ikaw ay aking pinaparoon ng dali-dali upang tawagin ka? Bakit nga hindi ka naparito sa akin? Hindi ba tunay na mapupurihan kita?" At sinabi ni Balaam kay Balak, "Narito, ako'y naparito sa iyo. Mayroon ba ako ngayong anumang kapangyarihan na makapagsalita ng anumang bagay? Ang salitang ilagay ng Diyos sa aking bibig, yaon ang aking sasalitain." At si Balaam ay sumama kay Balak at sila'y naparoon sa Kiryat Huzot. At naghain si Balak ng mga baka at mga tupa at ipinadala kay Balaam at sa mga prinsipe na kasama niya. At nangyari ng kinaumagahan na isinama ni Balak si Balaam at isinampas siya sa mataas na dako ni Baal, at kanyang nakita mula roon ang katapus-tapusang bahagi ng bayan. Bilang chapter 23. At sinabi ni Balaam kay Balak, "Ipagtayo mo ako rito ng 7 dambana at ipaghandog mo ako rito ng 7 toro at ng 7 tupang lalaki." At ginawa ni Balak gaya ng sinalita ni Balaam, at si Balak at si Balaam ay naghandog sa bawat dambana ng 1 toro at ng 1 tupang lalaki. At sinabi ni Balaam kay Balak, "Tumayo ka sa tabi ng iyong handog na susunugin, at ako'y yayaon. Marahil ang Panginoon ay paririto na sasalubungin ako, at anumang bagay na kanyang ipakita sa akin ay aking sasaysayin sa iyo." At siya'y naparoon sa isang dakong mataas na walang tanim. At sinalubong ng Diyos si Balaam at sinabi sa kanya, "Aking inihanda ang 7 dambana at aking inihandog ang 1 toro at ang 1 tupang lalaki sa bawat dambana." At nilagyan ng Panginoon ng salita ang bibig ni Balaam at sinabi, "Bumalik ka kay Balak at ganito ang iyong sasalitain." At siya'y bumalik sa kanya. At narito, siya'y nakatayo sa tabi ng kanyang handog na susunugin, siya at ang lahat ng mga prinsipe sa Moab, at kanyang ibinadya ang kanyang talinhaga, at sinabi, "Mula sa Aram ay dinala ako rito ni Balak, niyang hari sa Moab, na mula sa mga bundok ng silanganan. Parito ka, sumpain mo sa akin ang Jacob, at parito ka, laitin mo ang Israel." Paanong aking susumpain ang hindi sinumpa ng Diyos? At paanong aking lalaitin ang hindi nilait ng Panginoon? Sapagkat mula sa taluktok ng mga bato ay aking nakikita siya, at mula sa mga burol ay akin siyang natatanawan. Narito, siya'y isang bayang tatahang mag-isa at hindi ibinibilang sa gitna ng mga bansa. Sino makabibilang ng alabok ng Jacob o ng bilang ng 4 na bahagi ng Israel? Mamatay nawa ako ng kamatayan ng matuwid, at ang aking wakas ay magiging gaya nawa ng kanya. At sinabi ni Balak kay Balaam,
Anong ginawa mo sa akin? Ipinagsama kita upang sumpain mo ang aking mga kaaway. At narito, iyong pinagpala silang totoo. At siya'y sumagot at nagsabi, hindi ba nararapat na aking pag-ingatang salitain yaong isinasabibig ko ng Panginoon? At sinabi sa kanya ni Balak, isinasamo ko sa iyo na sumama ka sa akin sa ibang dako na iyong pagkakakitaan sa kanila. Ang iyo lamang makikita ay ang kahuli-hulihang bahagi nila at hindi mo makikita silang lahat. At sumpain mo sila sa akin mula roon. At dinala niya siya sa parang ng Sophim, sa taluktok ng Pisga, at nagtayo roon ng 7 dambana, at naghandog ng 1 toro, at ng 1 tupang lalaki sa bawat dambana. At kanyang sinabi kay Balak, tumayo ka rito sa tabi ng iyong handog na susunugin, samantalang aking sinasalubong ang Panginoon doon. At sinalubong ng Panginoon si Balaam, at pinapagsalita siya ng salita sa kanyang bibig, at sinabi, bumalik ka kay Balak, at ganito ang iyong sasalitain. At siya'y naparoon sa kanya, at narito, siya'y nakatayo sa tabi ng kanyang handog na susunugin, at ang mga prinsipe sa Moab na kasama niya. At sinabi sa kanya ni Balak, anong sinalita ng Panginoon? At kanyang ibinadya ang kanyang talinghaga at sinabi, tumindig ka, Balak, at iyong dinggin, makinig ka sa akin. Ikaw anak ni Zippor. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? Narito, ako'y tumanggap ng utos na magpala, at kanyang pinagpala, at hindi ko na mababago. Wala siyang nakitang kasamaan sa Jacob, ni wala siyang nakitang kasamaan sa Israel. Ang Panginoon niyang Diyos ay sumasa kanya, at ang sigaw ng hari ay nasa gitna nila. Diyos ang naglalabas sa kanila sa Ehipto. Siya'y may lakas na gaya ng mabangis na toro. Tunay na walang engkanto laban sa Jacob, ni panghuhula laban sa Israel. Ngayon sasabihin tungkol sa Jacob at sa Israel, anong ginawa ng Diyos? Narito, ang bayan ay tumitindig na parang isang leong babae, at parang isang leon na nagpakataas. Siya'y hindi mahihiga hanggang sa makakain ng huli, at makainom ng dugo ng napatay. At sinabi ni Balak kay Balaam, ni huwag mo silang pakasumpain, ni pakapagpalain. Ngunit si Balaam ay sumagot at nagsabi kay Balak, di ba isinaysay ko sa iyo na sinasabi, yaong lahat na sinasalita ng Panginoon ay siya kong nararapat gawin. At sinabi ni Balak kay Balaam, halika ngayon, ipagsasama kita sa ibang dako, marahil ay kalulugdan ng Diyos na iyong sumpain sila sa akin mula roon. At ipinagsama ni Balak si Balaam sa taluktok ng Peor na nakatungo sa ilang. At sinabi ni Balaam kay Balak, ipagtayo mo ako rito ng 7 dambana, at ipaghanda mo ako rito ng 7 toro, at ng 7 tupang lalaki. At ginawa ni Balak gaya ng sinabi ni Balaam, at naghandog ng 1 toro at ng 1 tupang lalaki sa bawat dambana. Bilang chapter 24. At nang makita ni Balaam na kinalugdan ng Panginoon na pagpalain ng Israel, ay hindi na paroon na gaya ng una na kumita ng pamahiin, kundi kanyang itinitig ang kanyang mukha sa dakong ilang. At itinaas ni Balaam ang kanyang mga mata, at kanyang nakita ang Israel na tumatahan ayon sa kanilang mga lipi, at ang Espiritu ng Diyos ay sumakanya. At kanyang ibinadya ang kanyang talinghaga at sinabi, si Balaam na anak ni Beor ay nagsabi, at ang lalaking napikit ang mga mata ay nagsabi. Siya'y nagsabi na nakarinig ng mga salita ng Diyos, na nakakita ng pangitain ng makapangyarihan sa lahat, na nalulugmok at nakadilat ang kanyang mga mata.
pagkaiinam ng iyong mga tolda, o Jacob, ang iyong mga tabernakulo, o Israel, gaya ng mga libis na nalalatag, gaya ng mga halamanan sa tabi ng ilog, gaya ng linaloes na itinanim ng Panginoon, gaya ng mga puno ng sedro sa siping ng tubig. Tubig ay aagos mula sa kanyang pang-igib, at ang kanyang binhi ay matatatag sa maraming tubig, at ang kanyang hari ay tataas ng higit kay Agag, at ang kanyang kaharian ay mababantog. Diyos ang maglalabas sa kanya sa Ehipto, may lakas na gaya ng mabangis na toro. Kanyang lalamunin ng mga bansa na kanyang mga kaaway, at kanyang pagwawaray-warayin ang kanilang mga buto, at palalagpasan sila ng kanyang mga pana. Siya'y yumuko, siya'y lumugmok na parang leon, at parang isang leong babae. Sinong gigising sa kanya? Pagpalain nawa yaong lahat na nagpapala sa iyo, at sumpain yaong lahat na sumusumpa sa iyo. At ang galit ni Balak ay nagningas laban kay Balaam, at pinaghampas niya ang kanyang mga kamay, at sinabi ni Balak kay Balaam, tinawag kita upang iyong sumpain ang aking mga kaaway, at narito, iyong binasbasan totoo sila nitong makaitlo. Ngayon nga ay tumakas ka sa iyong sariling dako. Aking inisip na itaas kita sa dakilang karangalan, ngunit narito, pinigil ka ng Panginoon sa karangalan. At sinabi ni Balaam kay Balak, di ba sinalita ko rin sa iyong mga sugo na iyong sinugo sa akin na sinasabi, kahit ibigay sa akin ni Balak ang kanyang bahay na puno ng pilak at ginto, ay hindi ko masasalangsang ang salita ng Panginoon na gumawa ako ng mabuti o masama sa aking sariling akala. Kung ano nga ang salitain ng Panginoon, ay siya kong sasalitain. At ngayon, narito, ako'y paroroon sa aking bayan. Parito ka nga, at aking ipahahayag sa iyo ang gagawin ng bayang ito sa iyong bayan sa mga huling araw. At kanyang ibinadya ang kanyang talinhaga at sinabi, nagsabi si Balaam na anak ni Beor, at ang lalaking napikitang mga mata ay nagsabi. Siya'y nagsabi na nakarinig ng mga salita ng Diyos at nakaalam ng karunungan ng kataas-taasan, na siyang nakakita ng pangitain ng makapangyarihan sa lahat, na nalulugmok at nakadilat ang kanyang mga mata. Aking makikita siya, ngunit hindi ngayon. Aking mapagmamasdan siya, ngunit hindi sa malapit. Lalabas ang isang bituin sa Jacob, at may isang setro na lilitaw sa Israel, at sasaktan ng mga sulok ng Moab, at lilipulin ng lahat ng mga anak ng kaguluhan. At ang Edom ay magiging pag-aari niya. Ang Seir man ay magiging pag-aari niya, na siyang dating kanyang mga kaaway. Samantalang ang Israel ay magpapakatapang. At mula sa Jacob ay magkakaroon ng isang may makapangyarihan, at gigibain niya sa bayan ng nalalabi. At kanyang minasdan ang Amalek, at ibinadya ang kanyang talinhaga at sinabi, ang Amalek ay siyang dating panguna sa mga bansa, ngunit ang kanyang huling wakas ay mapupuksa. At kanyang minasdan ang Sineyo, at ibinadya ang kanyang talinhaga at sinabi, matibay ang iyong dakong tahanan, at ang iyong pugad ay nalalapag sa malaking bato. Gayon may mawawasak ang Kain, hanggang sa ikaw ay madalang bihag ng Asur. At kanyang ibinadya ang kanyang talinhaga at sinabi, ay, sino mabubuhay pagka ginawa ng Diyos ito? Datapat ang mga sasakyan ay manggagaling sa baybayin ng Kitim, at kanilang pagdadalamhatiin ng Asur, at kanilang pagdadalamhatiin ng Eber, at siya man ay mapupuksa. At si Balaam ay tumindig, at yumaon at bumalik sa kanyang sariling dako, at si Balak naman ay yumaon ng kanyang lakad. Bilang chapter 25. At ang Israel ay tumahan sa Sitim, at ang bayan ay nagpasimulang magkasala ng pakikiapid sa mga anak na babae ng Moab, sapagkat kanilang tinawag ang bayan sa mga hain sa kanilang mga Diyos,
at ang bayan ay kumain at yumukod sa kanilang mga Diyos. At ang Israel ay nakilakip sa Diyos-Diyosang Baal Peor at ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa Israel. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Ipagsama mo ang lahat ng pangulo sa bayan at bitayin mo sila sa Panginoon sa harap ng araw, upang ang maningas na galit ng Panginoon ay mapawi sa Israel." At sinabi ni Moises sa mga hukom sa Israel, "Patayin ang bawat isa sa inyo, yaong mga nakilakip sa Diyos-Diyosang Baal Peor." At narito, isa sa mga anak ni Israel ay naparoon at nagdala sa kanyang mga kapatid ng isang babaeng Madyanita sa paningin ni Moises at sa paningin ng buong kapisanan ng mga anak ni Israel, samantalang sila'y umiiyak sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At nang makita ni Phinees, na anak ni Eleazar, na anak ni Aaron na saserdote, ay tumindig siya sa gitna ng kapisanan at humawak ng isang sibat sa kanyang kamay. At siya'y naparoon sa likod ng lalaking Israelita sa loob ng tolda, at kapwa niya sinaksak ang lalaking Israelita at ang babae sa kanyang tiyan. Sa gayon ang salot ay natigil sa mga anak ni Israel. At yaong nangamatay sa salot ay 24,000. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, "Pinawi ni Phinees na anak ni Eleazar, na anak ni Aaron na saserdote, ang aking galit sa mga anak ni Israel, sa paraang siya'y nagsikap dahil sa aking pagsisikap sa kanila. Na anupat, hindi ko nilipol ang mga anak ni Israel sa aking sikap. Kaya't sabihin mo, narito, ako'y nakikipagtipan sa kanya tungkol sa kapayapaan, at magiging kanya at sa kanyang binhi pagkamatay niya, ang tipan ng pagkasaserdoteng walang hanggan, sapagkat siya'y nagsikap sa kanyang Diyos at tumubos sa mga anak ni Israel. Ang pangalan nga ng lalaking Israelita na napatay, na pinatay na kalakip ng babaeng Madyanita, ay Zimri na anak ni Salu, na prinsipe sa isang sambahayan ng mga magulang sa mga Simeonita. At ang pangalan ng babaeng Madyanita na napatay ay Cozbi, na anak ni Zur, siya'y prinsipe sa bayan ng isang sambahayan ng mga magulang sa Madyan. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, "Bagabagin niyo ang mga Madyanita at inyong saktan sila, sapagkat kanilang binagabag kayo ng kanilang mga lalang na kanilang ipinangdaya sa inyo sa bagay ng Peor at sa bagay ni Cozbi, na anak na babae ng prinsipe sa Madyan, na kanilang kapatid na namatay ng kaarawan ng salot dahil sa Peor." Bilang chapter 26. At nangyari, pagkatapos ng salot, na sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Eleazar, na anak ni Aaron na saserdote, na sinasabi, "Bilangin mo ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel mula sa 20 taong gulang na patanda, ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang, yaong lahat na makalalabas sa Israel sa pakikibaka." At si Moises at si Eleazar na saserdote ay nakipagsalitaan sa kanila sa mga kapatagan ng Moab, sa siping ng Hordan, sa Jericho, na sinasabi, "Bilangin niyo ang bayan mula sa 20 taong gulang na patanda, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises at sa mga anak ni Israel na lumabas sa lupain ng Ehipto." Si Ruben ang panganay ni Israel. Ang mga anak ni Ruben kay Hanok, ang angka ng mga Hanokitas; kay Falu, ang angka ng mga Paluwita; kay Hesron, ang angka ng mga Hesronita; kay Carmi, ang angka ng mga Carmita. Ito ang mga angka ng mga Rubenita, at yaong nangabilang sa kanila ay 43,730. At ang mga anak ni Falu ay si Eliab. At ang mga anak ni Eliab ay si Nemuel at si Dathan at si Abiram. Ito yaong Dathan at si Abiram
na tinawag sa kapisanan na siya ngang nagsilaban kay Moises at kay Aaron sa pulutong ni Kore nang sila'y lumaban sa Panginoon. At ibinuka ng lupain ang kanyang bibig at nilamon sila pati ni Kore nang mamatay ang pulutong na yaon. Noong panahong lamunin ng apoy ang 250 tao at sila'y naging isang tanda. Gayon may hindi namatay ang mga anak ni Kore. Ang mga anak ni Simeon ayon sa kanilang mga angkan, kay Nemuel, ang angkan ng mga Nemuelita, kay Hamin, ang angkan ng mga Haminita, kay Hakin, ang angkan ng mga Hakinita, kay Zera, ang angkan ng mga Zeraita, kay Saul, ang angkan ng mga Saulita. Ito ang mga angkan ng mga Simeonita, 22,200. Ang mga anak ni Gad ayon sa kanyang mga angkan, kay Zephon, ang angkan ng mga Zephonita, kay Agi, ang angkan ng mga Agita, kay Suni, ang angkan ng mga Sunita, kay Ozni, ang angkan ng mga Oznita, kay Eri, ang angkan ng mga Erita, kay Arod, ang angkan ng mga Arodita, kay Areli, ang angkan ng mga Arelita. Ito ang mga angkan ng mga anak ni Gad ayon sa nangabilang sa kanila, 40,500. Ang mga anak ni Huda ay si Er at si Onan, at si Er at si Onan ay nangamatay sa lupain ng Kanaan. At ang mga anak ni Huda, ayon sa kanyang mga angkan, kay Sela, ang angkan ng mga Selaita, kay Fares, ang angkan ng mga Faresita, kay Sera, ang angkan ng mga Seraita. At ang mga naging anak ni Fares, kay Hesron, ang angkan ng mga Hesronita, kay Hamul, ang angkan ng mga Hamulita. Ito ang mga angkan ni Huda ayon sa nangabilang sa kanila, 76,500. Ang mga anak ni Isakar ayon sa kanilang mga angkan, kay Thola, ang angkan ng mga Tolaita, kay Puwa, ang angkan ng mga Puwanita, kay Hasub, ang angkan ng mga Hasobita, kay Simron, ang angkan ng mga Simronita. Ito ang mga angkan ni Isakar ayon sa nangabilang sa kanila, 64,300. Ang mga anak ni Zabulon ayon sa kanilang mga angkan, kay Sered, ang angkan ng mga Seredita, kay Elon, ang angkan ng mga Elonita, kay Halel, ang angkan ng mga Halelita. Ito ang mga angkan ng mga Zebolinita ayon sa nangabilang sa kanila, 60,500. Ang mga angkan ni Jose ayon sa kanilang mga angkan, si Manases at si Ephraim. Ang mga anak ni Manases, kay Makir, ang angkan ng mga Makirita. Ang naging anak ni Makir, si Galaad, kay Galaad ang angkan ng mga Galaadita. Ito ang mga anak ni Galaad kay Hezer, ang angkan ng mga Hezerita, kay Helek, ang angkan ng mga Helesita, at kay Azriel, ang angkan ng mga Azraelita, at kay Sechem, ang angkan ng mga Sechemita, at kay Zemida, ang angkan ng mga Semedaita, at kay Hepher, ang angkan ng mga Heferita. At si Salfaad na anak ni Hepher ay hindi nagkaanak ng lalaki, kundi mga babae. At ang mga pangalan ng mga anak na babae ni Salfaad ay Maala at Noah, Hogla, Milka at Tirsa. Ito ang mga angkan ni Manases, at yaong nangabilang sa kanila ay 52,700. Ito ang mga anak ni Ephraim ayon sa kanilang mga angkan, kay Sutala, ang angkan ng mga Sutalaita, kay Betcher, ang angkan ng mga Betcherita, kay Tahan, ang angkan ng mga Tahanita. At ito ang mga anak ni Sutala, kay Heran, ang angkan ng mga Heranita. Ito ang mga angkan ng mga anak ni Ephraim ayon sa nangabilang sa kanila, 32,500. Ito ang mga anak ni Jose ayon sa kanilang mga angkan. Ang mga anak ni Benjamin ayon sa kanilang mga angkan, kay Bela, ang angkan ng mga Belaita, kay Asbel, ang angkan ng mga Asbelita, kay Achiram, ang angkan ng mga Acheramita, kay Supham, ang angkan ng mga Sufamita, kay Hupham,
ang angkan ng mga Huphamita. At ang mga anak ni Bela ay si Ard at si Naaman. Kay Ard ang angkan ng mga Ardita. Kay Naaman ang angkan ng mga Naamanita. Ito ang mga anak ni Benjamin ayon sa kanilang mga angkan. At yaong nangabilang sa kanila ay 45,600. Ito ang mga anak ni Dan ayon sa kanilang mga angkan. Kay Suham ang angkan ng mga Suhamita. Ito ang mga angkan ni Dan ayon sa kanilang mga angkan. Lahat ng mga angkan ng mga Suhamita ayon sa nangabilang sa kanila ay 64,400. Ang anak ni Aser ayon sa kanilang mga angkan, kay Imna ang angkan ng mga Imnaita, kay Isui ang angkan ng mga Isuita, kay Beria ang angkan ng mga Beryata. Sa mga anak ni Beria, kay Heber ang angkan ng mga Heberita, kay Malchiel ang angkan ng mga Malchielita. At ang pangalan ng anak na babae ni Aser ay Sera. Ito ang mga angkan ng mga anak ni Aser ayon sa nangabilang sa kanila, 53,400. Ang mga anak ni Neftali ayon sa kanilang mga angkan, kay Hazeel ang angkan ng mga Hazeelita, kay Guni ang angkan ng mga Gunita, kay Heser ang angkan ng mga Heserita, kay Silem ang angkan ng mga Silemita. Ito ang mga angkan ni Neftali ayon sa kanilang mga angkan, at yaong nangabilang sa kanila ay 45,400. Ito yoong nangabilang sa angkan ni Israel, 601,730. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, sa mga ito babahagihin ang lupain na pinakamana ayon sa bilang ng mga pangalan. Sa marami ay magbibigay kayo ng maraming mana, at sa kaunti ay magbibigay kayo ng kaunting mana. Ang bawat isa ayon sa mga bilang sa kanya ay bibigyan ng kanyang mana. Gayon may babahagihin ang lupain sa pamamagitan ng sapalaran, ayon sa mga pangalan ng mga lipi ng kanilang mga magulang ay kanilang mamanahin. Ayon sa sapalaran babahagihin ang kanilang mana, alinsunod sa dami o kaunti. Ito yaong nangabilang sa mga Levita ayon sa kanilang mga angkan. Kay Gerson ang angkan ng mga Gersonita, kay Koat ang angkan ng mga Koatita, kay Merari ang angkan ng mga Merarita. Ito ang mga angkan ni Levi, ang angkan ng mga Libnita, ang angkan ng mga Hebronita, ang angkan ng mga Mahalita, ang angkan ng mga Musita, ang angkan ng mga Korita, at naging anak ni Koat si Amram. At ang pangalan ng asawa ni Amram ay Hokabed, na anak na babae ni Levi, na ipinanganak kay Levi sa Ehipto, at ipinanganak niya kay Amram si Aaron at si Moises, at si Miriam na kapatid nila. At naging anak ni Aaron si Nadab at si Abiu, si Eleazar at si Itamar. At si Nadab at si Abiu ay namatay nang sila'y maghandog ng ibang apoy sa harap ng Panginoon. At yaong nangabilang sa kanila ay 23,000, lahat ng lalaki mula sa 1 buwang gulang na patanda, sapagkat sila'y hindi nangabilang sa mga anak ni Israel, sapagkat sila'y hindi binigyan ng mana sa gitna ng mga anak ni Israel. Ito yaong nangabilang ni Moises at ni Eleazar na saserdote na bumilang ng mga anak ni Israel sa mga kapatagan ng Moab sa siping ng Hordan sa Jericho. Ngunit sa mga ito ay walang tao sa kanila, na ibinilang ni Moises at ni Aaron na saserdote na bumilang ng mga anak ni Israel sa ilang ng Sinai, sapagkat sinabi ng Panginoon tungkol sa kanila, sila'y mamamatay na walang pagsala sa ilang, at walang natira kahit isang tao sa kanila, liban kay Caleb na anak ni Hephone at kay Josue na anak ni Nun. Bilang chapter 27. Nang magkagayoy, nagsilapit ang mga anak na babae ni Salfaad na anak ni Hepher, na anak ni Galaad, na anak ni Makhir, na anak ni Manases, sa mga angkan ni Manases, na anak ni Jose. At ito ang mga pangalan ng kanyang mga anak, Maala at Noah at Hogla at Milka at Tirsa. At sila'y nagsitayo sa harap ni Moises at sa harap ni Eleazar na saserdote at sa harap ng mga prinsipe at ng buong kapisanan.
sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan na sinasabi, "Ang aming ama ay namatay sa ilang, at siya'y hindi kasama ng nagpipisang magkakasama laban sa Panginoon sa pulutong ni Kore, kundi siya'y namatay sa kanyang sariling kasalanan at hindi nagkaanak ng lalaki. Bakit ang pangalan ng aming ama ay aalisin sa angkan niya, sapagkat siya'y hindi nagkaanak ng lalaki? Bigyan niyo kami ng pag-aari sa gitna ng mga kapatid ng aming ama." At dinala ni Moises ang kanilang usap sa harap ng Panginoon. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, "Ang mga anak na babae ni Salfaad ay nagsasalita ng matuwid. Bibigyan mo nga sila ng isang pag-aari na pinakamana sa gitna ng mga kapatid ng kanilang ama, at iyong isasalin ang mana ng kanilang ama sa kanila. At iyong sasalitain sa mga anak ni Israel na iyong sasabihin, kung ang isang lalaki ay mamatay at walang anak na lalaki, ay inyong ang isasalin ang kanyang mana sa kanyang anak na babae. At kung siya'y walang anak na babae, ay inyong ang ibibigay ang kanyang mana sa kanyang mga kapatid. At kung siya'y walang kapatid, ay inyong ang ibibigay ang kanyang mana sa mga kapatid ng kanyang ama. At kung ang kanyang ama ay walang kapatid, ay inyong ang ibibigay ang kanyang mana sa kanyang kamag-anak na pinakamalapit sa kanyang angkan at kanyang aariin. At sa mga anak ni Israel ay magiging isang palatuntunan ng kahatulan, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises." At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sumampa ka sa bundok na ito ng Abarim, at tanawin mo ang lupain na aking ibinigay sa mga anak ni Israel. At pagkakita mo niyaon, ay malalakip ka rin naman sa iyong bayan, na gaya ng pagkalakip ni Aaron na iyong kapatid. Sapagkat kayo'y nanghimagsik laban sa aking salita sa ilang ng Zin, sa pakikipagtalo ng kapisanan, na ipakilala niyong banal ako sa harap ng mga mata nila sa tubig. Ito ang tubig ng Meriba sa Kades, sa ilang ng Zin." At sinalita ni Moises sa Panginoon na sinasabi, "Maghalal ang Panginoon, ang Diyos ng mga diwa ng lahat ng laman ng isang lalaki sa kapisanan, na makalalabas sa harap nila at makapapasok sa harap nila at makapaglalabas sa kanila at makapagpapasok sa kanila, upang ang kapisanan ng Panginoon ay huwag maging parang mga tupa na walang pastor." At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Ipagsama mo si Josue na anak ni Nun, isang lalaki na kinakasihan ng Espiritu, at ipatong mo ang iyong kamay sa kanya. At iharap mo siya kay Eleazar na saserdote at sa buong kapisanan, at pagbilinan mo siya sa kanilang paningin. At lalagyan mo siya ng iyong karangalan upang sundin siya ng buong kapisanan ng mga anak ni Israel. At siya'y tatayo sa harap ni Eleazar na saserdote, na siyang mag-uusisa tungkol sa kanya ng hatol ng Urim sa harap ng Panginoon. Sa kanyang salita ay lalabas sila, at sa kanyang salita ay papasok sila, siya at ang lahat ng mga anak ni Israel na kasama niya, sa makatuwid bagay ang buong kapisanan." At ginawa ni Moises gaya ng iniutos ng Panginoon sa kanya, at kanyang ipinagsama si Josue, at kanyang iniharap kay Eleazar na saserdote at sa buong kapisanan. At kanyang ipinatong ang mga kamay niya sa kanya, at pinagbilinan niya siya gaya ng sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Bilang chapter 28. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, "Iutos mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, ang alay sa akin, ang aking pagkain na pinakahandog sa akin na pinaraan sa apoy,
na pinakamasarap na amoy sa akin ay inyong pag-iingatang ihandog sa akin sa ukol na kapanahunan. At iyong sasabihin sa kanila, ito ang handog na pinaraan sa apoy na inyong ihahandog sa Panginoon, mga korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan, 2 araw-araw, na pinakapalaging handog na susunugin. Ang isang kordero ay iyong ihahandog sa umaga at ang isang kordero ay iyong ihahandog sa paglubog ng araw. At ang ikasampung bahagi ng isang epa na mainam na harina na pinakahandog na harina na hinaluan ng ikaapat na bahagi ng isang hin ng langis na hinalo. Isang palaging handog na susunugin na iniutos sa bundok ng Sinai na pinakamasarap na amoy, handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. At ang pinakahandog na inumin niyaon ay ang ikaapat na bahagi ng isang hin sa isang kordero. Sa dakong banal magbubuhos ka ng handog na inumin na pinakamainam na alak para sa Panginoon. At ang isang kordero ay iyong ihahandog sa paglubog ng araw, gaya ng handog na harina sa umaga. At gaya ng handog na inumin niyaon ay iyong ihahandog. Isang handog na pinaraan sa apoy, na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. At sa araw ng Sabat ay 2 korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan, at 2 ikasampung bahagi ng isang epa na mainam na harina, na pinakahandog na harina na hinaluan ng langis, at ang handog na inumin niyaon. Ito ang handog na susunugin sa bawat Sabat, bukod pa sa palaging handog na susunugin, at ang inuming handog niyaon. At sa mga pasimula ng inyong mga buwan, ay maghahandog kayo ng handog na susunugin sa Panginoon. 2 guyang toro at 1 tupang lalaki, 7 korderong lalaki ng unang taon, na walang kapintasan, at 3 ikasampung bahagi ng isang epa ng mainam na harina na pinakahandog na harina, na hinaluan ng langis para sa bawat toro, at 2 ikasampung bahagi ng mainam na harina na pinakahandog na harina, na hinaluan ng langis para sa 1 tupang lalaki. At 1 ikasampung bahagi ng mainam na harina na hinaluan ng langis na pinakahandog na harina para sa bawat kordero. Pinakahandog na susunugin na pinakamasarap na amoy, handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. At ang magiging handog na inumin ng mga yaon ay kalahati ng 1 hin ng alak sa toro, at ang 3 bahagi ng 1 hin ay sa tupang lalaki. At ang ika-4 na bahagi ng 1 hin ay sa kordero. Ito ang handog na susunugin sa bawat buwan, sa lahat ng buwan ng taon. At 1 kambing na lalaki na pinakahandog sa Panginoon dahil sa kasalanan. Ihahandog ito bukod pa sa palaging handog na susunugin, at sa inuming handog niyaon. At sa unang buwan, sa 14 na araw ng buwan, ay Pasko ng Panginoon. At sa 15 araw ng buwang ito, ay magkakaroon ng isang pista. 7 araw nakakain kayo ng tinapay na walang lebadura. Sa unang araw ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagpipisan. Huwag kayong gagawa ng anumang gawang paglilingkod, kundi maghahandog kayo sa Panginoon ng isang handog na pinaraan sa apoy, na pinakahandog na susunugin, 2 guyang toro, at 1 lalaking tupa, at 7 korderong lalaki ng unang taon na mga walang kapintasan. At ang handog na harina ng mga yaon, na mainam na harina na hinaluan ng langis, 3 ikasampung bahagi ang inyong ihahandog para sa 1 toro, at 2 ikasampung bahagi para sa tupang lalaki. At 1 ikasampung bahagi ang iyong ihahandog para sa bawat kordero sa 7 kordero, at 1 kambing na lalaki na pinakahandog dahil sa kasalanan, upang itubos sa inyo. Inyong ihahandog ang mga ito
bukod pa sa handog na susunugin sa umaga, na pinakapalaging handog na susunugin. Ganitong paraan ihahandog nyo araw-araw. Sa loob ng 7 araw, ang pagkain na handog na pinaraan sa apoy, na pinakamasarap na amoy sa Panginoon, ihahandog ito bukod pa sa palaging handog na susunugin at sa inuming handog niyaon. At sa ika-7 araw ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagpipisan. Huwag kayong gagawa ng anumang gawang paglilingkod. Gayon din sa araw ng mga unang bunga, na paghahandog nyo ng isang bagong handog na harina sa Panginoon, sa inyong pista ng mga sanglinggo, ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagpipisan. Huwag kayong gagawa ng anumang gawang paglilingkod, kundi kayo'y maghahandog ng isang handog na susunugin na pinakamasarap na amoy sa Panginoon, 2 guyang toro, 1 tupang lalaki, at 7 korderong lalaki ng unang taon. At ang handog na harina ng mga yaon, na mainam na harina na hinaluan ng langis, ay 3/10 bahagi para sa bawat toro, 2/10 bahagi sa 1 tupang lalaki, 1/10 bahagi sa bawat kordero sa 7 kordero, 1 kambing na lalaki upang itubos sa inyo. Bukod pa sa palaging handog na susunugin, at sa handog na harina niyaon, ay inyong ihahandog ang mga yaon, yaong mga walang kapintasan sa inyo, at ang mga inuming handog ng mga yaon. Bilang chapter 29. At sa ika-7 buwan, sa unang araw ng buwan, ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagpipisan. Huwag kayong gagawa ng anumang gawang paglilingkod. Isang araw ngang sa inyo'y paghihip ng mga pakakak. At kayo'y maghahandog ng isang handog na susunugin na pinakamasarap na amoy sa Panginoon, ng 1 guyang toro, 1 tupang lalaki, 7 korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan, at ang handog na harina ng mga yaon, na mainam na harina na hinaluan ng langis, ay 3/10 bahagi sa toro, 2/10 bahagi sa lalaking tupa, at 1/10 bahagi sa bawat kordero sa 7 kordero, at 1 kambing na lalaki na pinakahandog dahil sa kasalanan upang itubos sa inyo. Bukod pa sa handog na susunugin sa bagong buwan, at sa handog na harina niyaon, at sa palaging handog na susunugin, at sa handog na harina niyaon, at sa mga inuming handog niyaon, ayon sa kanilang palatuntunan, na pinakamasarap na amoy, na handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. At sa ika-10 araw nitong ika-7 buwan, ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagpipisan, at inyong pagdadalamhatiin ang inyong mga kaluluwa. Huwag kayong gagawa ng anumang gawa, kundi kayo'y maghahandog sa Panginoon ng isang handog na susunugin na pinakamasarap na amoy. 1 guyang toro, 1 tupang lalaki, 7 korderong lalaki ng unang taon, na mga walang kapintasan sa inyo. At ang handog na harina ng mga yaon, na mainam na harina na hinaluan ng langis, ay 3/10 bahagi sa toro, 2/10 bahagi sa 1 tupang lalaki, 1/10 bahagi sa bawat kordero sa 7 kordero, 1 kambing na lalaki na pinakahandog dahil sa kasalanan, bukod pa sa handog dahil sa kasalanan na pangtubos, at sa palaging handog na susunugin, at sa handog na harina, at sa mga inuming handog ng mga yaon. At sa ika-15 araw ng ika-7 buwan, ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagpipisan. Huwag kayong gagawa ng anumang gawang paglilingkod, at mangingilin kayong 7 araw sa Panginoon. At maghahandog kayo ng isang handog na susunugin, na pinakahandog na pinaraan sa apoy, na pinakamasarap na amoy sa Panginoon, 13 guyang toro, 2 tupang lalaki, 14 na korderong lalaki ng unang taon, na mga walang kapintasan.
At ang handog na harina ng mga yaon, na mainam na harina na hinaluan ng langis, ay 3/10 sa bawat toro, sa 13 toro, 2/10 sa bawat tupang lalaki, sa 2 tupang lalaki, at 1/10 sa bawat kordero, sa 14 na kordero, at isang kambing na lalaki na pinakahandog dahil sa kasalanan, bukod pa sa palaging handog na susunugin, at sa handog na harina niyaon, at sa inuming handog niyaon. At sa ikalawang araw ay maghahandog kayo ng 12 guyang toro, 2 tupang lalaki, 14 na korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan, at ang handog na harina ng mga yaon, at ang mga inuming handog para sa mga toro, sa mga tupang lalaki, at sa mga kordero, ayon sa bilang ng mga yaon, alinsunod sa palatuntunan. At isang kambing na lalaki na pinakahandog dahil sa kasalanan, bukod pa sa palaging handog na susunugin, at sa handog na harina, at sa mga inuming handog ng mga yaon. At sa ikatlong araw ay 11 toro, 2 tupang lalaki, 14 na korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan, at ang handog na harina ng mga yaon, at ang mga inuming handog para sa mga toro, sa mga tupang lalaki, at sa mga kordero, ayon sa kanilang bilang, alinsunod sa palatuntunan. At isang kambing na lalaki na pinakahandog dahil sa kasalanan, bukod pa sa palaging handog na susunugin, at sa handog na harina niyaon, at sa inuming handog niyaon. At ika-4 na araw ay 10 toro, 2 tupang lalaki, 14 na korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan. Ang handog na harina ng mga yaon, at ang mga inuming handog para sa mga toro, sa mga tupang lalaki, at sa mga kordero ayon sa kanilang bilang, alinsunod sa palatuntunan. At isang kambing na lalaki na pinakahandog dahil sa kasalanan, bukod pa sa palaging handog na susunugin, sa handog na harina niyaon, at sa inuming handog niyaon. At sa ikalimang araw at sa ikalimang araw ay 9 na toro, 2 tupang lalaki, 14 na korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan. At ang handog na harina ng mga yaon, at ang mga inuming handog para sa mga toro, sa mga tupang lalaki, at sa mga kordero, ayon sa kanilang bilang, alinsunod sa palatuntunan. At isang kambing na lalaki na pinakahandog dahil sa kasalanan, bukod pa sa palaging handog na susunugin, at sa handog na harina niyaon, at sa handog na inumin niyaon. At sa ika-6 na araw ay 8 toro, 2 tupang lalaki, 14 na korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan. At ang handog na harina ng mga yaon, at ang mga inuming handog para sa mga toro, sa mga tupang lalaki at sa mga kordero, ayon sa kanilang bilang, alinsunod sa palatuntunan. At isang kambing na lalaki na pinakahandog dahil sa kasalanan, bukod pa sa palaging handog na susunugin, sa handog na harina niyaon, at sa mga inuming handog niyaon. At sa ika-7 araw ay 7 toro, 2 tupang lalaki, 14 na korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan. At ang handog na harina ng mga yaon, at ang mga inuming handog para sa mga toro, sa mga tupang lalaki, at sa mga kordero, ayon sa kanilang bilang, alinsunod sa palatuntunan. At isang kambing na lalaki na pinakahandog dahil sa kasalanan, bukod pa sa palaging handog na susunugin, sa handog na harina niyaon at sa inuming handog niyaon. Sa ika-8 araw ay magkakaroon kayo ng isang takdang pagpupulong. Huwag kayong gagawa ng anumang gawang paglilingkod, kundi kayo'y maghahandog ng isang handog na susunugin, ng isang handog na pinaraan sa apoy na pinakamasarap na amoy sa Panginoon, 1 toro, 1 tupang lalaki, 7 korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan. Ang handog na harina ng mga yaon, at ang mga inuming handog para sa toro, sa lalaking tupa, at sa mga kordero,
ayon sa kanilang bilang alinsunod sa palatuntunan. At isang kambing na lalaki na pinakahandog dahil sa kasalanan, bukod pa sa palaging handog na susunugin, at sa handog na harina niyaon at sa inuming handog niyaon. Ang mga ito ay inyong ihahandog sa Panginoon sa inyong mga takdang kapistahan, bukod pa sa inyong mga panata at sa inyong mga kusang handog na mga pinakahandog niyong susunugin, at ang inyong mga pinakahandog na harina, at ang inyong mga pinakainuming handog, at ang inyong mga pinakahandog tungkol sa kapayapaan. At isinaysay ni Moises sa mga anak ni Israel ayon sa lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Bilang chapter 30. At sinalita ni Moises sa mga pangulo ng mga lipi ng mga anak ni Israel na sinasabi, ito ang bagay na iniutos ng Panginoon. Pagka ang isang lalaki ay nagpanata ng isang panata sa Panginoon o sumumpa ng isang sumpa na itinali ang kanyang kaluluwa sa isang gampanin, ay huwag niyang sisirain ang kanyang salita. Kanyang gaganapin ayon sa lahat ng binuka ng kanyang bibig. Pagka ang isang babae naman ay nagpanata ng isang panata sa Panginoon at itinali ang kanyang sarili sa isang gampanin, sa bahay ng kanyang ama, sa kanyang kadalagahan, at narinig ng kanyang ama ang kanyang panata at ang kanyang gampanin na kanyang itinali sa kanyang kaluluwa, at ang kanyang ama ay hindi umimik sa kanya, ay lahat nga niyang panata ay magkakabisa, at ang bawat tali na kanyang itinali sa kanyang kaluluwa ay magkakabisa. Ngunit kung sawayin siya ng kanyang ama sa araw na marinig, alinman sa kanyang panata o sa kanyang gampanin na kanyang itinali sa kanyang kaluluwa, ay hindi magkabisa, at patatawarin siya ng Panginoon sapagkat sinaway siya ng kanyang ama. At kung siya'y may asawa at magpanata o magbitiw na walang dili-dili sa kanyang labi ng anumang gampanin na kanyang itinali sa kanyang kaluluwa, at marinig ng kanyang asawa at hindi umimik sa kanya sa araw na marinig yaon, ay magkakabisa nga ang kanyang mga panata at ang kanyang mga gampanin na kanyang itinali sa kanyang kaluluwa ay magkakabisa. Ngunit kung sawayin siya ng kanyang asawa sa araw na marinig yaon, ay mawawala ng kabuluhan ang kanyang panata na itinali niya sa kanya at ang nabitiwang pangako ng kanyang mga labi na ipinanali niya sa kanyang kaluluwa, at patatawarin siya ng Panginoon. Ngunit ang panata ng isang babaeng bao o ng isang hiniwalayan ng asawa ay magkakabisa sa bawat bagay na kanyang itinali sa kanyang kaluluwa. At kung siya'y nagpanata sa bahay ng kanyang asawa o kanyang tinalian ng kanyang kaluluwa ng isang gampanin na kaakbay ng isang sumpa, at narinig ng kanyang asawa at hindi umimik sa kanya, at hindi sinaway siya, ay magkakabisa ang lahat niyang panata, at bawat gampanin na kanyang itinali sa kanyang kaluluwa ay magkakabisa. Ngunit kung niwala ng kabuluhan ng kanyang asawa sa araw na marinig, ay hindi magkakabisa ang anumang bagay na binitiwan ng kanyang mga labi tungkol sa kanyang mga panata o tungkol sa tali ng kanyang kaluluwa. Niwala ng kabuluhan ng kanyang asawa, at patatawarin siya ng Panginoon. Bawat panata o bawat gampaning inakbayan ng sumpa na makapagdadalamhati ng kaluluwa ay mabibigyan bisa ng kanyang asawa o mapawawala ng kabuluhan ng kanyang asawa. Ngunit ang kanyang asawa ay hindi umimik sa kanya sa araw-araw, ay binigyan nga ng bisa ang lahat niyang panata o ang lahat niyang gampaning taglay niya, kanyang binigyan bisa, sapagkat hindi umimik ng araw na kanyang marinig. Ngunit kung kanyang pawawala ng kabuluhan pagkatapos na kanyang marinig,
ay tataglayin nga niya ang kasamaan ng kanyang asawa. Ito ang mga palatuntunan na iniutos ng Panginoon kay Moises sa mag-asawa at sa mag-ama, samantalang ang anak na dalaga ay nasa bahay ng kanyang ama.